Bago ang lahat, habang nagkaagulo pa sa NBA Finals ngayon, ito naman yung mga headliner na free agent papasok ng July 1. So sa susunod na buwan pa yon, pero saglit lang yan. Marami kasi mga free agent ang available ngayon taon. Pero konti lang yung mga notable. Simulan ko sa mga player option. Sa technicality, hindi sila free agent, depende kung magdi-decline sila or hindi. Ang nasa listahan kasi kasama dyan si Zach LaVine ng Sacramento Kings at si Trae Young ng Wizards. Meron silang nasa 49 million na kontrata. Kung titingnan pa, para silang umayaw sa grasya kapag dinicline nila ang kontrata na yon, dahil possible hindi na nila mabawi ang ganong kataas. Sa pagitan din ni Trae Young at ni Zach LaVine, si Trae Young pa yung pwedeng i-accept at i-extend ang kontrata. Si LaVine naman, pwede niyang i-accept ang kontrata pero hindi alam kung i-extend siya. Ang Sacramento, nagre-rebuild na naman eh. Pero si LaVine, pwede kasing mag-decline ng kontrata at ma-secure niya yung long-term contract na pwede siyang lumipat ng ibang team. Pero mas safe sa kanya si Trae Young dahil may sapat na cap space yung Wizards para magkaroon siya ng contract extension kung sakaling i-accept niya ang kanyang kontrata. Si Andrew Wiggins naman may player option din. Wala nga lang report kung i-retain ng Miami Heat. Andun din si Draymond Green na pwedeng mag-accept or mag-decline. Si Van Fleet naman balak i-reconstruct ang kontrata niya. Si Ayton at si Marcus Smart yung dalawang player sa Lakers na probably si Ayton yung mag-accept kasi mas may better future si Marcus Smart kapag nag-decline siya. Willing siyang i-retain ng LA at hindi mawala sa kanila na better player na kasama ni Luka. Si James Harden naman, di umano kapag ni-retain ng Cavaliers masisira yung lineup nila dahil sa payroll. Depende kasi yun kung magpapababa siya ng kontrata. Meron siyang best option na mag-decline kasi hindi guaranteed yung kontrata niya. Pero ang biggest free agent talaga by numbers sa player option si Austin Reeves. Nakalinya siyang pumirma ng max contract. Mukhang nagpapanik yung agent ni Reeves na kapag nagkaroon pa siya ng isang season na hindi maganda nilaro sa playoffs, mawawalan din sila ng pagkakataon sa max contract. Dahil yung hinahabol ni Austin Reeves na max contract, kahit magpababa pa sila doon ng 25 to 35 million, panalo pa rin si Reeves dahil tawaran lang din yan. Ang masasabing mga big time free agent talaga nasa restricted. Sila yung mga player na hindi nakapirma ng kontrata noong nakaraang taon. Ang gagawin lang ng teams nila, tatapatan yung kontratang ibibigay ng kabilang teams. Ito ay para hindi sila maagaw ng ibang teams. Parang ginawa kay Ayton dati, dapat mapupunta siya ng Pacers kaso tinapatan ng Suns yung kontrata niya na parang nagkamali pa ang Phoenix Suns dun. Meron din kasing instance na sinasabihan ng player yung team niya na wag tatapatan yung kontratang ibinigay sa kanya ng kabilang team para makaalis siya. Ang huli kong player na natatandaan na gumawa ng ganun si Joe Johnson pa, parang 2005-2006 pa yun nung lumipat siya ng Atlanta Hawks. Ang headliner kasi para sa unrestricted, restricted pala, si Jalen Duren. Naging all-star siya ngayon taon at lackluster nga lang sa playoffs. Pwede siyang pumirma ng 287 million sa loob ng 5 taon dahil nasama siya sa All-NBA third team. Around 49 to 65 million ang pwede makuha ni Jalen Duren. Sira agad ang timeline ng Pistons noon kapag binigay sa kanya ang ganong kontrata. Ang Detroit nag-iisip na babaan ng kontratang ibigay dito kay Jalen Duren. Pero yung ibang team pwede mag-offer sa kanya ng 177 sa loob ng 4 na taon. Dahil kung hindi nila papiperbahin si Jalen Duren, pwede pa silang makakuha ng another big man sa free agency. Ang susunod kasi sa kanya si Benedict Mathurin na may career average na 16 points, 5 rebounds, 2 assists at may right sa kanya Clippers. Ang estimated value niya sa free agency hindi ganun kataas, 50 to 65 million sa loob ng 3 hanggang 4 na taon, 15 to 20 million lang. Halos kabalyo na yon ng mid-level exception. Malaki pa rin naman kung titingnan pero maliit kung ikukumpara kay Jalen Duren at sa iba pang mga free agent. Since rookie season, steady naman ito si Benedict Mathurin mula Pacers hanggang Clippers. Si Tari Eason naman expected i-retain siya ng Houston Rockets dahil naglagay sila ng allocation sa kontrata. Ito yung nagpababa si Kevin Durant. Nasa linya siya ni Benedict Mathurin, 80 to 110 million sa loob ng 4 hanggang 5 taon.
Meron kasing full bird rights ang Rockets sa kanya, hindi tulad kay Maturin sa Clippers. May average ang 10.6 rebound, 1 assist at 1 steal per game, 45 and 35%. Yun nga lang, mamas boy. Mas better number si Maturin kaso mas mataas ang kontratang pwede makuha ni Tari Eason. May kasabay pa kasi siyang pipirma sa Rockets si Amen Thompson kaso next year pa magte-take effect ang kontrata niya. Ang isa pang team na nakaantabay dito kay Tari Eason, Lakers, pero depende yon sa ibibigay ng Houston na kontrata sa kanya kung kayang tapatan ng Lakers. Si Walker Kessler naman ang best shot blocker na available sa free agency. Nasa 9 points, 9 rebounds, 1 assist, 2 blocks per game at 68% mula sa field sa kanyang karir. Based sa report, ang Jazz hindi nila bibitawan si Kessler at malaki pa ang cap space nila. Mataas din ang tax apron. Estimated bibigyan siya 25 to 30 million pero mukhang hindi rin ibibigay yung pinakamalaking value. Matagal na kasi siyang hinahabol ng LA din. Isa pang team na nakabantay kay Kessler yung Bulls kahit pa projected na idadraft nila isang sentro. Ito pa yan, sa ganung value na 25 million, pwede pa siyang masulot kung sakali ng San Antonio at maitabi dito kay Wembanyama. Ang player naman na nagpapagulo ngayon sa Denver Nuggets si Peyton Watson dahil isa din siya sa biggest free agent ngayon taon. May average siyang 14 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 steal, 49 and 41%. Biglang angat yung game niya, hindi rin siya pinapirma ng Nuggets nung nakaraang taon ng kontrata nung binitawan nila si MPJ dahil nga mas inuna nila si Christian Braun. Kaya ngayon, aligaga ang Nuggets kung paano nila mariretain itong si Peyton Watson at kung sino kay Christian Braun at Cam Johnson ang bibitawan nila. Nung nakaraang taon, pwede nilang mabargain si Watson. Ang estimated value niya 20 to 25 million. Kayang tapatan ng ibang team to, lalo na sa East. Kung ganyang value, kaya siyang isay ng San Antonio sa 20 to 25 million or hanggang 30 million. Kaya may joke sa TikTok na wag malalaman ni Kevin Durant na may sapat na cap space ang San Antonio at tax apron dahil nawala na yung ibang mga player nilang mayroong malaking kontrata tulad ni Harrison Barnes na nasa 28 million. Kaya pwedeng makuha ng San Antonio ang isa or dalawa sa 5 unrestricted free agent na notable ngayon. Gipit na kasi ang Nuggets dahil lalagpas na sila sa tax apron. 2 million na lang ang natitira. Ito naman yung mga unrestricted na kahit saang team pwedeng lumipat kahit patapatan ng former team nila. Sa technicality, ang iniintay dyan si Kawhi dahil kapag na-void ang kontrata niya or kapag hindi pa siya na-trade bago dumating yung verdict, possibility kasi na maging biggest free agent siya. So far, sa ngayon, marami mga teams ang nag-i-inquire pa kay LeBron. Ando na pwede siyang pumunta ng Golden State dahil kay Steph. Diyan masusubok yung charisma ni Steph. Andun pa na pwede siyang bumalik ng Cavaliers kaso may James Harden na pwede din bumalik o ma-retain. Ang isa pang biggest free agent kasi ngayon talaga si Rui Hachimura at biggest free agent siya ng Lakers. Ang best shooter o 3-point shooter nung playoffs. May possibility kasi siyang mawala sa Lakers dahil pwedeng hindi mabigyan ng sapat na kontrata. Around 20 to 25 million kasi ang pwedeng makuha ni Rui. Dahil kung bibigyan ng max contract si Austin Reeves, pwedeng hindi siya ma-retain. Kasama pa doon ang ibibigay dito kay Marcus Smart. Bukod kay LeBron, ang consider na biggest free agent na unrestricted ay si Norman Powell. Last season, may average siyang 22 points, 3 rebounds, 2 assists, 47 and 38% sa Miami Heat. Naging all-star pa siya at hindi na siya work from home. Ang downside nga lang ni Powell, 33 years old na siya at risky na magbigay ng malaking kontrata sa kanya. Injury prone din siya. Sa kanyang buong karir, 3 beses pa lang siyang naka 70 games at 4 na beses na naka 60 games. Based pa sa report, para ma-retain siya ng Miami, pwede siyang isay ng mid-level exception. Sa ibang teams naman, may value siya na around 20 million na pwede pang mag-pay cut. Siya yung consider na best player pero hindi siya consider para bigyan ng malaking kontrata. Si CJ McCollum naman ang nagpahirap sa mga teams ngayon. Available siya kaso effective nga lang siya kapag na-trade siya kalagitnaan ng season at nakakapag-play option teams na napupuntahan niya. Ang team na interested kay CJ McCollum ay Detroit. Merong sapat na cap space ang Pistons para ma-assign siya, around 30 million.
Nag-a-average pa si CJ ng 18 points, 3 rebounds, 4 assists, 45 and 35%. Veteran player din na pwedeng isama kay Cade Cunningham at isa din sa best option sa free agency ngayon.